Hello guys! Kamusta na kayo? And wala lang, sabi kasi ni Eunice, i-video ko na lang para hindi hassle sa inyo yung um, makinig ng mga voice messages. So, ayun. Dun sa mga hindi naka-attend last time, of course, continue pa rin tayo dun sa Book of Samuel. And wala lang, nagulat lang ako kasi ang dami na nating napag-aralan pero in the end, chapter 1 and half ng chapter 2 pa lang yung napapag-aralan natin. So, kung i-review ko yung mga naging topic natin, sa chapter 1, about sa Padre de Familia. So, sana natatandaan nyo yung topic na yon. And after nun is yung 2 types of sadness. Tapos yung pleasing sacrifice. Tapos ang sumunod is yung boundaries na ang meaning sa Greek ay ama. So kilalanin ng ama. Dapat ama ang pundasyon para matibay ang faith. Katulad ni Hannah. And ang last is yung spiritual war. Yung prayer of Hannah. And kung ano yung feeling ng isang tao na nanalo sa spiritual war. This time, yung topic natin is about naman sa guilt. So, continue tayo sa chapter 2 ng 1 Samuel about sa dalawang immoral na anak ni Eli. So, kung babasahin natin yung 1 Samuel 2:12 to 17, wait lang, hanapin ko. 1 Samuel. Ang kasalanan ng dalawang anak ni Eli. Masasamang tao ang dalawang anak ni Eli. Hindi sila sumusunod sa Diyos. Dahil hindi nila sinusunod ang mga tuntunin tungkol sa bahaging matatanggap ng mga pari galing sa handog ng mga tao. Ito ang kanilang ginagawa kapag may naghahandog. Habang pinapakuluan ang mga karneng inihahandog, pinapapunta nila roon ang alipin nila na may dalang malaking tinidor na may 3 tulis. Pagkatapos, tinutusok ng alipin ang mga karne sa loob ng kaldero o palayok. Ang matusok ng tinidor ay ang bahaging mapupunta sa mga pari. Ganito ang kanilang ginagawa tuwing maghahandog ang mga Israelita sa Shiloh. At bago pa masunog ang taba ng karne, pumupunta na ang alipin at sinasabi sa naghahandog, "Bigyan mo ang pari ng karneng maiihaw." Hindi siya tumatanggap ng pinakuluan. Hilaw ang gusto niya. Kapag sinabi ng naghahandog na hintayin mo nang maihandog ang taba ng karne bago siya kumuha ng gusto niya, sasagot ang alipin, "Hindi maaari, kailangan ngayon mo ibigay dahil kung hindi, aagawin ko iyan sa iyo." Malaking kasalanan sa paningin ng Panginoon ang ginagawa ng mga anak ni Eli dahil hindi nila iginagalang ang handog para sa Panginoon. So, dito nakasulat na masama silang tao at hindi sumusunod sa Diyos. Actually, sa Italian version nakalagay din na hindi nila kilala ang Diyos. Doon sa topic natin about sa boundaries, dapat kilala nila ang Ama at alam nila yung law na in-establish niya. So, itong mga anak ni Eli, hindi nila kilala ang Diyos at hindi nila alam. Kasi kung alam nila yon, matatakot sila. So, it means, hindi sa hindi alam, pero hindi nila kinikilala ang Diyos bilang Diyos. Kundi ninanakaw nila ang offer para sa Diyos and ayun nga, agresibo din sila, kumbaga mga bully. So binubuli nila yung mga Israelites na naghahandog
para sa Panginoon. Kung mababasa ulit natin yung verse sa James 2:19, di ba nakasulat na ang mga demonyo ay naniniwalang may Diyos at nanginginig pa sa takot. So, kumbaga kung isipin natin, kahit nga itong mga demonyo nanginginig sa takot sa Diyos, no? So, it means, kilalang kilala nila kung sino ang Diyos at kung ano yung kakayahan ng Diyos. Kumbaga, kung i-example, halimbawa, magulang natin, di ba? Tayo, kilala natin ang mga magulang natin or kung sino yung mga nagpalaki sa atin. So, alam natin kung paano magalit, di ba? So, meron tayong takot. So, iniiwasan nating magalit, di ba? So, dito, ang tanong dito sa sitwasyon na to, ay si Eli, yung tatay nila. Kasi siya ay saserdote ng Israel, and hindi lang saserdote, kundi judge din siya ng Israel. So, kilalang-kilala niya ang Diyos. So, kumbaga, ang tanong, ano yung ginawa niya sa sitwasyon na ito? And basahin natin yung 1 Samuel 2:22-25. Nakasulat, matandang-matanda na si Eli. Nabalitaan niya ang lahat ng kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Nalaman na rin niya ang pagsiping ng mga ito sa mga babaeng naglilingkod sa may pintuan ng toldang tipanan. Kaya sinabihan niya ang mga ito, nabalitaan ko sa mga tao ang lahat ng kasamaang ginagawa ninyo. Bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Mga anak, tigilan na ninyo ito dahil hindi maganda ang nababalitaan ko tungkol sa inyo mula sa mga mamamayan ng Panginoon. Sinabi pa ni Eli, kung magkakasalang isang tao sa kanyang kapwa, maaaring mamagitan ang Diyos sa kanila. Pero sino ang mamamagitan kung magkasala ang tao sa Panginoon? Pero hindi nakinig ang mga anak niya dahil nakapagpasya na ang Panginoon na patayin sila. So dito, since na Old Testament, di ba sinabi ng Diyos na, pero kung nagkasala ang tao sa Panginoon, sino ang mamamagitan? Sa panahon natin, thanks God, meron si Jesus, di ba? So si Jesus ang mamamagitan kung tatanggap tayo kay Jesus. And so dito matanda na si Eli. So kung mababasa natin, kalmado lang siya while pinagsasabihan yung mga anak, which is very weird, di ba? Kasi nga sa iba-iba, since na alam nila, alam ni Eli kung sino ang Diyos, di ba? Kumbaga sa iba-iba magpapanik na anong ginawa nyo? Bakit kayo gumawa ng ganito? Kumbaga magmamanikluhod, di ba? Sa Diyos na kumbaga dapat desperado na humihingi ng kapatawaran sa mga ginawa ng mga anak. Di ba dapat ganun yung reaction? Pero ang weird nung reaction ni Eli na wala lang, kalma lang na, oh, anong ginawa nyo? Masama yan. Parang ganun. So, ang weird na hindi siya nagkaroon ng ganong reaction. Hanggang sa may dumating na another prophet of God. Hindi binanggit kung sino, pero nagpunta kay Eli at sinabi yung pinapasabi ng Diyos. So, basahin natin ang 1 Samuel 2:27-36. Lumapit ang isang lingkod ng Diyos kay Eli at sinabi sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ipinahayag ko ang aking sarili sa ninuno niyong si Aaron at sa pamilya niyan noong alipin pa sila ng Faraon sa Ehipto. Sa lahat ng lahi ng Israel, ang pamilya niya ang pinili ko na maging aking pari na maglilingkod sa aking altar sa pagsusunog ng insenso.
sa pagsusuot ng espesyal na damit ng pari sa aking presensya. Binigyan ko rin sila ng bahagi sa mga handog sa pamamagitan ng apoy na inaalay ng mga Israelita. Bakit pinag-iinteresan pa ninyo ang mga handog na para sa akin? Bakit mas iginagalang mo pa, Eli, ang mga anak mo kaysa sa akin? Hinahayaan mong patabain nila ang kanilang mga sarili ng mga pinakamagandang bahagi ng handog ng mga mamamayan kong Israelita. Ako na inyong Panginoon, ang Diyos ng Israel, ay nangako noon na kayo lang at ang lahi ng inyong mga ninuno ang makapaglilingkod sa akin magpakailan bilang pari. Ngunit hindi na ngayon, dahil pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin, ngunit hahamakin ko ang humahamak sa akin. Tandaan ninyo ito, darating ang panahon na lilipulin ko ang lahat ng kabataan sa inyo at sa iba pang lahi ng inyong mga ninuno. Magdurusa kayo at hindi ninyo mararanasan ang kasaganahang ibibigay ko sa Israel. Magiging maikli ang inyong buhay. Hindi ko aalisin ang iba sa inyo sa paglilingkod sa akin bilang pari, pero dadana sila sa matinding pagdurusa at hindi sila mabubuhay ng matagal. At bilang tanda sa iyo na mangyayari ang mga bagay na ito, mamamatay ng sabay ang dalawa mong anak na si Hofni at Phinehas sa isang araw lang. Pipili ako ng pari na matapat sa akin at susunod sa aking kalooban. Bibigyan ko siya ng angkan na maglilingkod sa aking piniling hari magpakailanman. Lahat ng matitira sa aking angkan, sa mga angkan mo, ay mamamalimos ng pera o pagkain sa mga angkan ng paring ito. Magmamakaawa sila na gawing alipin man lang ng mga pari para makakain lang sila. So, grabe yung punishment, di ba? And so dito i-rewind natin yung sitwasyon. Nalaman ni Eli na yung mga pinagagagawa ng mga anak, and wala siyang ginawa kundi pinagsabihan lang. Kumbaga, dapat ang ginawa niya ay humingi ng tawad sa Diyos, nagalit sa mga anak, pinagalitan ng wagas, at tinanggal dapat sa serbisyo, di ba? Bilang mga pari. Kasi nga since na bad influence sa mga maraming Israelita, kumbaga marami ang mabubulid. Kasi nga, di ba, ang pinaka-importante dito is ang salvation ng mga tao. Pero ayun na nga, walang ginawa si Eli. Hanggang sa, yun nga, kinausap ng Panginoon, this time ay si Samuel naman. So, kumbaga, ang daming naging chance ni Eli, no, para may gawin. Pero, alam mo yun, parang wala pa rin siyang reaction or wala pa rin siyang ginawa dun sa, So, this time, si Samuel na yung kinausap ng Diyos, no? And, dahil itinakda na ng Panginoon na si Samuel ang papalit kay Eli. So, basahin natin ang 1 Samuel 2:18-21. Ito yung ugali ni Samuel. Samantala, patuloy na naglilingkod sa Panginoon ang batang si Samuel. Suot-suot niya ang espesyal na damit na gawa sa telang linen. Taon-taon iginagawa ni Hana ng balabal si Samuel at dinadala niya ito kay Samuel sa tuwing maghahandog sila ng asawa niya sa taunang handog. Doon, binabasbasan ni Eli si Elkana at ang kanyang asawa. Sinasabi pa niya kay Elkana, "Sana'y bigyan ka ng Panginoon ng mga anak sa babaeng ito kapalit ng kanyang hiningi at inihandog sa Panginoon." Pagkatapos, umuwi na sila. Kinahabagan ng Panginoon si Hana.
Nagkaanak pa siya ng 3 lalaki at 2 babae, habang si Samuel ay patuloy na lumalaking naglilingkod sa Panginoon. Tapos basahin din natin ang 1 Samuel 3:1-18. Noong mga panahong naglilingkod si Samuel sa Panginoon sa ilalim ng pangangalaga ni Eli, madalang nang makipag-usap ang Panginoon at kakaunti na rin ang mga pangitain. Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto. Hindi na siya gaanong nakakakita. Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang kahon ng kasunduan. At habang nakasindi pa ang ilawan ng Diyos, tinawag ng Panginoon si Samuel. Sumagot si Samuel, "Ano po iyon?" Tumakbo siya kay Eli at sinabi, "Ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag?" Sumagot si Eli, "Hindi kita tinawag, bumalik ka na at matulog ulit." Kaya bumalik siya at muling natulog. Muli siyang tinawag ng Panginoon, "Samuel." Bumangon si Samuel at pumunta kay Eli at sinabi, "Ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag?" Sumagot si Eli, "Anak, hindi kita tinawag, bumalik ka na at matulog ulit." Hindi pa nakikilala noon ni Samuel ang Panginoon dahil hindi pa nakikipag-usap sa kanya ang Panginoon. So dito makikita natin na wala pa ngang Holy Spirit, di ba? So, kumbaga do sa Old Testament, piling-pili pa lang yung mga taong pwedeng makausap ng Panginoon. So, sa panahon ng Old Testament, yung nga lang mga prophets, yung mga pinili lang ng Diyos. Tinawag ng Panginoon si Samuel sa ikatlong pagkakataon. Bumangon siya at pumunta kay Eli. "Ano po iyon? Bakit niyo po ako tinawag?" At naunawaan ni Eli na ang Panginoon ang tumatawag kay Samuel. Kaya sinabi niya kay Samuel, "Bumalik ka na ulit at matulog. Kung tatawagin ka ulit, sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Panginoon, nakikinig ang lingkod ninyo.'" Kaya bumalik si Samuel sa higaan at muling natulog. Lumapit kay Samuel ang Panginoon at gaya ng dati, tinawag siya, "Samuel, Samuel." Sumagot si Samuel, "Magsalita po kayo, Panginoon, sapagkat nakikinig ang lingkod ninyo." Sinabi ng Panginoon, "Tandaan mo ito, hindi magtatagal at may gagawin ako sa bayan ng Israel. Paghaharian ng matinding takot ang lahat ng makakarinig nito. Pagdating ng takdang panahon, gagawin ko ang mga sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli. Sinabi ko sa kanya na paparusahan ko habang panahon ang sambahayan niya dahil pinabayaan niya ang mga anak niya sa mga ginagawa nilang paglapastangan sa akin kahit alam na niya ang tungkol dito. Kaya isinusumpa ko na ang kasalanan nila'y hindi mapapatawad ng anumang handog kahit kailan." Natulog si Samuel hanggang umaga at binuksan niya ang pintuan ng sambahan para sa Panginoon. Natatakot siyang sabihin kay Eli ang tungkol sa pangitain. Ngunit tinawag siya ni Eli, "Samuel, anak." Sumagot si Samuel, "Ano po iyon?" Nagtanong si Eli, "Ano ba ang sinabi ng Panginoon sa iyo? Huwag kang maglilihim sa akin. Parurusahan ka ng Diyos ng matindi kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng sinabi niya sa iyo." Pinagtapat nga ni Samuel ang lahat sa kanya. Wala siyang itinago. Kaya sinabi ni Eli, "Siya ang Panginoon, gagawin niya kung ano ang sa tingin niyang mabuti."